Pataas ng pataas ang bilihin. Nasaan ka man lupalop ng mundo, Pilipinas man o Italia, it's the same story. Lahat ng bilihin at expenses tumataas, samantalang ang sweldo ni hindi nadadagdagan. Gaya dito sa palengke at iba pang pamilihan. Take note, sa totoo lang, hindi lang naman ikaw nakakaranas ng hirap sa pagtaas ng presyo sa mga bilihin sa panahon ngayon. Maging ang mga ibang tao sa kanilang bansa. Kaya dito, at gaya sa mga karatig bansa natin, nagre-reklamo na din. Anyway, so let's move on with our grocery. Grocery talagang totoo. Guys, bumili kami ng kasi di ba may bago tayong aso. So binili namin siya ng bago niyang, tawag dito? Bed. Ayan, ito yung binili namin bed niya, bago. Okay. Kwan lang po siya. Pamay na lang mga sir, mga ma'am. Mura lang siya, nabili namin siya ng 13 euros lang. So guys, proceed tayo sa ating pinamili. Ito yung sunod na papakita natin for the dog. For the dog, we bought this, parang diaper sheets na panlagay sa sahig. Kasi nga, ang problema, si Chance, hindi pa rin talaga siya marunong magpupo at umihi sa labas. Kaya dito pa rin siya umiihi. At ang mahirap dito, sa totoo lang guys, until now, it's his second week ata. It's his second week, pero ganun pa rin guys. Ang sakit sa ulo. Grabe, paggising mo sa umaga, makikita mo pa rin na punong-puno ng pupusa. Hindi, yung pupo pala, dito na siya pumupupo sa sa kanyang diaper sheet. Pero ang mga ihi niya, Diyos ko, hanggang buong bahay namin, puro ihi guys. Kaya, okay, so kuhanin na ulit natin to. Wait lang. Ay, mabigat siya ng very, very light. So, let's move on with Actimel. Actimel, bakit ba tayo nag-Actimel? Kasi nag-Actimel ako dahil yung tiyan ko, palagi akong bloated. Sabi nila, hindi daw ako mataba, bloated lang. Pero I doubt, feeling ko talaga mataba talaga ako. So, ito, binili ako ni Mark. Inumin ko raw sa umaga, every morning. This is Danone Actimel. Every morning before breakfast. Yes. Ayun, para hindi ka bloated. And then, ano pa ba? Ito, mga kinekineso niya dahil ako pinipilit kong hindi kumain, sana makayanan. At ito, chichirya. Actually, kung mapapansin nyo, dati pag nag-grocery kami, siguro yung mga chichirya namin, isang ganitong chichirya. Pero this time, tama na muna tayo sa chichirya. Kasi nga, we're turning 40. Sa totoo lang guys, I'm turning 40 next year. At alam ko, mas mahirapan ako mag-diet kung mag-start ako pa next year. So, I'm thinking na the earlier, the better. Ito syempre hindi mawawala to. Magkano sibuyas at saka bawang dito? Tingnan natin. Andito yung yung basic prices. So, 89 cents. 89 cents. So, wala pang 60 pesos kung tutuusin. Kasi di ba ang 1 euro is equals to more or less 60 pesos. So, di ba, mura ang bawang. Pero ang sibuyas, magkano ang sibuyas? No, sibuyas yun. Sibuyas yun. Ang bawang magkano? Mas mahal ang bawang. Mas mahal ang bawang. 120. So, mas mahal daw ang bawang. So, ang bawang is nasa more than 60 pesos. Tapos, we have, bumili kami ng mga ganito. Ito yung mga, pagkagaya namin na wala kayong time, ganito na lang bilhin nyo. Nung gutom na gutom ka na. Yes, we have mga ready-made sauce ng pasta. We have arrabbiata. Ito rin, rustica. Tapos, we also have pesto. Kasi alam nyo, magbo-boil ka lang ng pasta. Tapos, lalagyan mo lang nito, ready to eat ka na. And then, kailangan yung pasta. Ito, spaghetti, syempre. Kailangan natin ng mga spaghetti. Ang favorite kong pasta ay spaghetti. Until now, yung pa rin ang favorite kong pasta. We bought this ready-to-cook risotto rin para mabilis lang. Lalagyan nyo lang tong sa tubig na papakuluan nyo and in 10 minutes to 15 minutes ready ka na. Meron ka ng risotto. At nasulat, pwede nga naman sa microwave pa nga. So, sa tingin mo, magkano itong ganito? Magkano isa nito? 1 euro. So 1 euro lang to. So, ang isang ganito is good for 2 people. Minus 50. So, nasa kalahati lang pala. 30 pesos lang to, more or less, sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Mura, mahal? Feeling ko, ako para sa akin, yung grocery natin, medyo carry naman. And, para i-share sa inyo kung magkano yung pinamili natin today na grocery,
we paid 44 euros and 90 cents. So, ayan. 44 euros and 90 cents. In total, 84. so in total, 84 euro. Di ba? Ang pinamili natin ngayon. So, 84 euro, kayo na lang po ang mag-convert dahil hindi po natin alam kung magkano sa Philippine pesos. Pero, more or less, ang 1 euro is 60 pesos. Parang ngayon, nasa 58, 59. Pero doon kasi naglalaro yun. Gagastos tayo ng 50 euros a week. So, 200 euros pwede na sa grocery. Feeling ko, dahil sa hindi kami kumakain ng karne, ganun ang aming grocery. Pero kung kumakain ka ng karne, parang siguro mas malaki pa. No? Mas malaki kasi alam nyo kung bakit. Pag kumain ka ng karne, pag nagkanin ulam ka dito sa abroad, mas malaki pa yung gagastusin mo sa sahog ng lulutuin mong ulam, promise. Kasi yung sahog yung syempre may gulay ka pa, girl. Ang dami pong gagastusin, di ba? Mas marami ka pa pang gagastusin. Samantalang Kasi sa gas pa, dahil kasi mas matagal mo pang lulutuin, o di ba? So, sabihin Aman. natin, di ba kanina 800? Nasa 800 plus 200 ng grocery. 1,000. O 1,000. 1,000 plus 25. Sabihin mo na 1,050. O i-round mo na lang siya. So more or less 60,000 pesos ang gastos namin ni Mark monthly. Totoo ba? Almost. Almost. Depende yan guys kasi syempre may pagkakataon naman na kailangan bumibili tayo na kung ano gusto natin, sapatos, damit, ganyan. Syempre hindi kasama sa budget yon ng monthly budget natin. Oh. Yun ay out of budget sa bahay. Yes. So kami naman ni Mark, we divide everything. Siya sa bahay, ako ng ibang expenses. Tapos bukod pa pag lumalabas, syempre iba pa yung kumakain sa labas, di ba? Most of the time naman kumakain kami ni Mark sa labas. Actually, yung kain namin ni Mark sa labas is once a week or twice a week kumakain tayo sa labas actually. Oo, twice a week. No, 2 times a week. 2 times a week, minsan lunch at saka dinner pa. Kung mga ano kayo, nagtitipid o kung hindi naman sa nagtitipid, parang simpleng buhay lang ba? Kasi sa totoo lamang, dito sa amin, simpleng buhay lang din naman talaga. Kung simpleng buhay is kayang-kaya mo talaga. Pag nagluho ka, yun talaga ang magiging problema kasi medyo mahal talaga yung mga luxury dito. Lalo-lalo na yung mga luxury na gamit, mahal yan. So guys, maraming salamat sa pagsama sa amin, sa aming mga vlogs. Nakakatawa kasi alam nyo, nakita namin na parang nagugustuhan nyo naman yung ginagawa namin from time to time. Marami naman ulit nanonood at sana panoorin nyo pa rin at tangkilikin pa rin yung mga vlogs namin. I'll see to it na talagang papangatawa namin yung 3 vlogs a week. kahit medyo mahirap talaga siya, sa totoo, mahirap siya. 3 vlogs a Ikaw week. lang naman nag-edit Kaya nga, ako lang ang hirap. So guys, see you next time. At ang dami pa namin gagawin. Siyempre, didikpit pa itong mga to. Ciao! gasto sa pagkain. Pero syempre, be responsible naman. Ako naman, di naman ako yung, so, di ba alam mo naman, kita mo naman, hindi naman talaga ako yung, ano ba yan? Pag wala. Yun, kapag may gusto akong gamit, I see to it na kaya ko talagang bilhin at mayroon pa akong itabing